Tapos ngayon, papalabasin nila mali yung ating mga kapulisan. Eh kitang-kita nyo nga mga kababayan, walang ginagawa yung ating mga kapulisan, pero kita nyo kung ano yung ginagawa ng mga member ng KOJC na yan. Ipagpatuloy pa natin. Ayo. Grabe, no? O yun, oh, nakatalikod pa si Kalbo. That video clearly shows the hindrances that we face every single day. Kilapay ang magulang ko kayo! Mga kapulisan, parating ang tungkulin. Kita nyo, sinabuyan mga kababayan, oh. Grabe naman. Grabe! We use high-density lasers sa ating proper electric champion board. Ano kaya ang masasabi ni One of Bato? our casualties on the first day. Mga kababayan, tameme That's si Bato. the first 3 days, sir. Napaka-exibo lang, sir. And that's the reason why the search really was very long drawn and difficult, as you see. Lasa ko'y tameme, mga kababayan. Tameme, sina Torion. Tameme, sina Badoy. At saka itong sina Bato de la Rosa. Kasi nakita nila eh. Kita nila mga kababayan na yung ating mga kapulisan talaga yung pinakakawawa sa sitwasyong yan. Dahil biruin nyo, diba binuhusan ng buhangin ng bakho mga kababayan. Tapos binuhusan pa ng tubig. Tapos ang pinakamasaklap, yung babae, kita nyo, halos hinahatakin na yung ating mga kapulisan. Sabi ko nga sa inyo, ang ating mga kapulisan mga kababayan, unang-una, takot na takot yan. Nakakasakit mga kababayan sa mga tao dahil pwede silang magkaroon ng violation kung sakasakali na masasaktan yung isang taong individual. Kaya nga pagka may inaaresto, di ba hindi nyo ba mapapansin? Kapag ka may inaaresto mga kababayan, di ba pagka napusasa nila, hinahawakan pa nila yung ulo pagka ipapasok nila sa sasakyan. Kasi nga, baka mamaya yung kanilang inaresto, iumpog yung ulo sa sasakyan, sa kanila mga kababayan tatama yung sisi. Kaya nga kung titingnan natin, takot na takot sila, makakasakit kapag ka nasa operasyon kasi tatamaan sila dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay. In this slide, sir, I'll show you that they applied for a permit inside KOGC compound. They applied in fairness to them. It was also approved that they are permitted to hold a prayer rally inside the compound. And immediately, they violated all the terms. Number 1, they blocked the entire highway. Please click. Can you do that? Yeah. They blocked the airport access road. Next slide. Sige lang, ituloy mo na, Iho. Huwag mo na balik-balikan. They burned the tires as we saw before. That's on the second day only. Grabe, no? Nagsisimula pa lang ang search operation, sir. Yan na ang kanilang sinasabi. Paano kami makakatapos yan? They blocked the highway at kitang-kita dyan, sir, dalawa ang fire truck dyan. Hindi pwede sabihin na Attorney Torion na wala ang fire truck dyan. Dalawa ang fire truck dyan, dalawa lang ang kinumpiska namin. Ngayon mga kababayan, hindi ba i-contempt ni Bato de la Rosa yung si Attorney Torion? Kasi dun sa kanyang statement, nagsisinungaling siya.
sabi niya, walang fair track doon. Pero, kita nyo naman, dalawa mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? That's a lie. Will you allow, sir, kung wala ng Zoom, diretsyo na lang tayo sa LED ball, HDMI connection? Sige, you do everything Sa concert, sa, palabas niyo. can you do the HDMI connection, diretsyo? Sinong kwan dyan? Kanina may ginagamit kayo sa LED ball, eh. Sa LED ball, eh. HDMI lang naman yan. Grabe yung ginagawang kay General Torre. Yung sabotage na ginagawa sa kanya dito. Our apologies to our invited resource persons and guests. Wala na. Promised us if everything that we do is legal, that up to this point had been upheld even by the Court of Appeals to be legal. Next slide, please. Grabe no. Kung makikita nyo doon sa larawan mga kababayan, yun yung ating mga kapulisan na nasugatan noong nagsagawa ng mga rally-rallying ganyan, yung mga taga kay OGC. Now let's go to the use of the tech equipment in locating possible hiding places. We have the life and motion detector from the BFP, which I stated earlier, 2 units from MMDA, and borescope, ground penetrating radar. We have 3 various models from private agencies and 1 from the DNR. Next slide, please. Dali. For the record, who are these private agencies na hiniraman ninyo? 3 various models from private agencies. Can you cite to this committee for the record? Can I give it at the executive session, sir? Because one person is a member of a church where Mr. Kibuloy is once a member also. Before he put up the KOJC. I think that person will respect his. So, executive decision, you're going Yes, to... These people are well-meaning private individuals who allow us to use their equipment. Okay, after this, we have to have executive decision. Yes, sir. Bigyan mo sa amin. Will do, Thank you. sir. Thank you. Next slide, please. So let's play these are the snippets. These are the snippets. These are all witnessed by their personnel. KOGC lawyers and witnesses witnessed us every step of the way. Oh, The indicators show that there may be life beneath the ground, 4, 5, 6 meters below ground. And really, we cannot ignore those indicators because if we do ignore them, what will be the use of the procurement of this equipment? This equipment has been used before in many circumstances. Therefore, we have to believe them unless there are contrary evidence that will show otherwise. But why after 13 days? Yes, sir. Hindi pa yun Makita nakita. niyo, sir, makita niyo, sir, in the next, maiksi lang yan, sir, eh. Sige, sige. Next slide, please. Next slide. Lahat yan, sir, ay may mga, at 8:30 a.m., Colonel Pate himself had reported music or sound detected at the back of the stage of the cathedral. So it is behind the exhaust of the aircon and located particularly in the room in the said cathedral. Next slide. Several retests were done. Retests. And we have another confirmatory evidence that I can give in an executive session again, sir. This may be this will need an executive session. Although I have it with me here inside an envelope, you can read if you want to. I can give it to you, sir, in the executive session, or I can give it to you now, sir, so that you can read also. Kumsek, pagikuha. nasa Kuhintameme, si Bato, mga kababayan. Pati yung mga taga kay OGC, si Torion. Diba kung titingnan nyo mga kababayan, si Torion kapag ka nagsasalita si General Torre, pumapasok si Torion. Pero nung naipakita yung mga ebidensya at yung mga resibo mga kababayan nitong si General Torre, wala, tameme sila eh. Kasi totoo yung mga ipinakita ni General Torre, mga video mismo mga kababayan, na talagang ang nagmalabis ng sobra ay mga taga kay OGC. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kumsek, pagikuha. Is to locate the suspected tunnel or bunker where the fugitives are hiding.
Much as we would like to do this with minimum footprint, we cannot do so due to the unreasonable interference of KOJC people. If unhampered, we could have brought a borehole deep drilling equipment, and a hole would not be more than 6 inches in diameter. Even 4, we can do it. Next slide, please. If I may, Your Honor, before this, At this juncture, a total of 3.4 meters deep was dug. However, new scan results discovered a retaining wall 8 meters below the down basement. And I think Engineer Zapata also will not be able to explain why there is a retaining wall 8 meters below ground up to 2 meters deep Your Honor, in the on the top, except protecting a hollow portion underground. Okay. So kaya pala mga kababayan, tinanong niya kanina, yung nasa tabi nitong si Boss Dede, mga kababayan, kung anong engineer ba ito. Kung ito ba ay civil, mga kababayan, or electrical engineer. So ngayon, sinabi nung katabi, kanina ni Boss Dede, habang nagsasalita, mga kababayan, sinabi niya civil engineer siya. So kaya pala itinanong yon ni General Torre para maipaliwanag ito. Kasi nga naman, mga kababayan, meron talagang nadidetect na mga heartbeat, mga kababayan, doon po sa ilalim talaga ng KOGC. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay. Yes, sir. is the general implying that just because his alleged equipments, he is now licensed? So ngayon, mga kababayan, ito, cut na natin dito. Ayaw ko si marinig ang boses ni Torion. Anyway, mga kababayan, so maliwanag naman dito na makikita ninyo kung gaano kasinungaling etong vlogger nitong si Digong. Ano po ito? Kaya ko ipinakita ito sa inyo, mga kababayan, yung kanina, yung dalawang parte ng pinagsasasabi nitong vlogger ni Digong na paawa nung una, and then nung huli, mga kababayan, makikita nyo na siya palang pasimuno. Kaya nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng KOGC at saka ng ating mga kapulisan. Kasi nga, nanawagan siya, mga kababayan, na dapat daw yung ating mga kapulisan ay minumura. Kaya nang galaite, mga kababayan, at pinagmumura ng mga taga-KOGC yung ating mga kapulisan. Kasi nga, etong vlogger na ito, nanawagan na murahin yung ating mga kapulisan. So ngayon, kung makikita ninyo, kaya ko ipinakita yan sa inyo dahil, mga kababayan, para maging mapanuri kayo dun sa ibang mga vlogger na napapanood ninyo na hindi porket, mga kababayan, kunyari pinagtatanggol si Kibuloy, si Duterte, susuportahan nyo na porket tagahanga kayo at taga-suporta kayo ni Digong. Abay, isipin nyo, mga kababayan, ha, hindi mapapahiya si Bato de la Rosa, sina Robin Padilla, sina Bongo, at eto mga taga-KOGC ito kung hindi dahil sa kapalpakan ng vlogger na yon. Bakit? Dahil mismong sa kanyang channel, sa kanyang video, nakuha yung ebidensya na ipinakita ni General Torre, mga kababayan, laban po dito sa KOGC ito, dito sa hearing na ito, mga kababayan. So ngayon, doon sa mga DDC supporter dyan, abay ngayon, mag-isip-isip kayo kung susuporta pa kayo sa vlogger na yan. Mismong siya yung naglalaglag sa ipinaglalaban ninyo. Diba, nung una, kala nyo, aping-ape. Tapos malalaman nyo, in the end, sa huli, mga kababayan, siya pala yung pasimuno ng kaguluhan dyan po sa KOGC. So ngayon, mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa ka-fake news na ito, mga kababayan, na paawa nung una. Ano po, tapos siya pala yung pasimuno na vlogger ni Duterteng ito. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan